Ay, magandang araw po sa atin lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto, napakarami po naghihinala dito sa asawa po ni Cabral. Dahil nung in-interview po siya ng mainstream media, talagang tahasan niya pong sinasabi na wag na maipa-autopsy. Kayo po ba, bago tayo magsimula, naniniwala po ba kayo na si Cabral, na itong si Catalina, ay tumalon, tinulak, o nadulas? Naniniwala ba kayo na ito ay talagang aksidente lang? Ilagay nyo po sa baba ang sagot nyo at huwag nyo rin kalimutan syempre mag-subscribe at i-like ang ating dyan yung mga boto natin. No? O ngayon, ito, tuloy natin. Naniniwala po ang karamihan na hindi daw si Cabral tong naglalaglag. Diba? Kasi paano ba naman, maski ako, duda ako eh. Di ba? Kasi hindi ko nakita yung katawan eh. Di ba? Ang natural, public servant po yung asawa nyo. Paumanhin po, nakikiramay po ako sa iyo. Pero po sa pamilya po, public servant po yung asawa nyo dati. May karapatan po kaming mga Pilipino. Sabi nyo, kayo mismo nagsabi, 40 years siya naglingkod. So sa 40 years na yon, damay kami doon. Taxpayer kami. May karapatan naman kami siguro malaman na yung karapatan bilang gobyerno na malaman i-autopsy. Kaso ayaw yata, no? O ngayon, syempre, may binuking yata itong si Kiko Pangilinan. Kahit papaano si Kiko talaga napapakinabangan kahit papaano. Di ba? Ito po ang binuking ni Kiko Pangilinan po. Basahin po natin sa post niya po sa official Facebook niya. Hindi natin, hindi natin hinihiling na maging insensitive kung talagang naitatag na ang pagkawala. Ngunit kung inaasahan alang-alang na bilyon-bilyong piso ang sangkot, nananawagan tayo kay Sec. John B. Rimulya na tignan at patunayan kung ang labi ni dating Sec. Si Cathy Cabral ay maayos na kinilala ng mga kinaukulan. Nangyari na ang peking kamatayan upang makatakas ang kriminal na pananagutan para sa katiwalian. Nangyari na pala to noon, yung mga panahon na to. Ayan, dito po sa Sandigan Bayan Appeals Conviction, Mary Ann Maslog, textbook scammer who faked death. No? Ngayon, mas konti lang ang alaga dyan. Dito kasi kay Cabral, bilyon-bilyon po pinag-uusapan. Hindi lang po to si Pulong yung pinatutunog ng mga walang yang, ito lalo si palingker ng Malacanang, yung spokesperson, na si Pulong lang ang gusto patunogin na insertion ito po ay marami po na insert to. No, kaya dapat imbestigahan to. No, dito tila parang binuking niya. Senator Kiko, parang binubuking mo yata ang script nila, di ba? Kasi alam mo kasi nakapagtataka po Bakit? Nakakapagduda, dali Yan. Ang nakakapagduda dito yung asawa. Para bang sabi ng iba, hindi galing sa akin sabi ng iba na para daw hindi ganito daw ang itsura o reaksyon ng taong nawala ng asawa. Hindi daw, dapat daw kaya may konting lungkot sa bakas ng mukha niya, may konting pag-aalala at worry. Kasi dineclare niya kagad aksidente ito na hindi siya nag-iimbestiga. Gaano niya kasiguro na hindi niya nakita na aksidente ito? Sinabi ba sa kanya ng asawa niya na espiritu na, oy, aksidente ako? Bakit parang nagde-declare siya na aksidente to? Sabi niya. Di ho ba? Saka, nakakapagtaka na maisingin ko lang Ito maisingin ko bago makalimutan natin. Etong driver na to, dali Yung driver po, sinearch ko po sa sabi niya isang oras siya nawawala. Hinatid niya, binagsak niya si Cabral ng 2:30 doon, sinaway siya ng pulis, bumalik sila sa hotel, bumalik sila sa Cannon Road. Yung hotel na pinalalagakan niya, ito, Ion Hotel. Kita nyo to? Ito yung Baguio. Ito, kita nyo may pin na pula. Ayan, tapakita ko ito. Ion Hotel. Hindi ko alam kung may iba pang Ion Hotel dito na branch na mas malapit sa kanya. Ito yung Cannon Road. Bababa ko tingnan mo Ang layo yung Cannon Road. Kung dito ka sa bukana ng Cannon Road, dito banda Cannon Road, medyo malayo-layo din sa hotel na pinaglalagakan mo. Ayan, ito yung hotel, kita nyo? Ngayon, yung Cannon Road, ito, malamang hindi ka bukana, malamang dito ka banda sa gitna niyan. Hindi ko alam hindi ko sure Kung dito ka banda sa gitna niyan, kasi mahaba yung Cannon Road niya,
Pero kung dito ka sa Route 54, Route 54, diyan banda ka, aabutin ka dyan ng mga 2 oras bago bumalik sa hotel. Ibig sabihin, nagpabalik-balik ka, iniwan mo si Cabral, tapos bumalik ka bago mag alas 5, paano nagkasya yung oras sa'yo? Kung 2 oras, palagi natin walang traffic, no? 1 oras ang biyahe mo dyan, kalahati. Hindi ka lamang ba na traffic o naantala, na sigsag yan, o nagmamadali ka ba? Iniwan mo ba si Cabral? Bumalik ka ba sa hotel? Ano ba talaga? Kasi ang layo dito eh. Hindi kita pinadududahan ha. Nagtataka lang ako sa oras, pati sa distance ng hotel mula dun sa Cannon Road. Ito pong mapa, mukha lang maiksi yan. Mukha lang maiksi. Pero malayo po yan. Malayo po yan. Kung titignan nyo po yan, kahit sa mapa, i-locate nyo sa map, malayo po yan. Ayan o. Oh. Kung yan lalakarin mo, sabi, mula sa Cannon Road ha, lalakarin mo 6 hours. O, gabi, gano'ng kalayo yon? Di ba pag sa lugar nyo, parang naglaad kayo, duduk ka kagad kahit maabot ng 15 minutes. Sa 15 minutes, malayo-layo na. Eh, ito, 6 hours maglalakad ka, estimating. Mula sa Cannon Road, ha? O, paano nagkasya yan? Kung halimbawa, iniwan mo si ma'am dyan, pumunta muna kayong hotel, etc. Bumalik ulit sa Cannon Road, tapos iniwan mo saan? Sabi, gasolina daw yata. Ganong kahasel. Bumalik ka sa hotel para hanapin si ma'am. Pagbalik mo nito, 5:30 ng hapon. Alas 5 pasado ka mo. Ganun ba kabilis yung sasakyan mo? Makarating ka agad pag uwi mo ng pabalik-balik? Tanong ko lang. No? Hindi, maisingito lang yan ha. Okay, ito. Panoorin po natin itong si asawa ni Cabral. Nakikiramay po ako sa iyo, tatay. Pero po, tatay, una ko sa lahat, public servant po ang asawa mo dati. 40 years po yan na sinahuran ng gobyerno. May karapatan din naman siguro kami na mag-request at ang gobyerno na mag-autopsy po yan. Nakapagtataka lang po, ikaw lang ata nakita kung namatay ng asawa na hindi na pina-autopsy at basta-basta nagde-declare na aksidente ang kanyang asawa. Hindi ka naman nagduda no, ano nangyari dyan? Ganun ba kakatiwala sa asawa mo? Ako wala akong ganyan tao. Maliban na lang kung nakausap mo yung kaluluwa niya. Na asawa, huwag ka mag-alala, nagsarili akong tumalon. Dinilit ko sarili ko. Okay lang, gano'n ko accident, gano'n, nangyari. Di ba? Panoorin natin. Kasi nandito kami, dumating dito kagabi, alauna. Alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. So ngayon, dami niya hinihingi na mga requirements. Para ma-register namin, madala namin sa Manila. Hanggang ngayon, hindi ko gumagalaw yung papel eh. Sir, ang sinabi po kasi ay nag-waiver po kayo, pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa niyo. Sabi ko nga, ito na, pinakita ko na sila yung yung bangkay. Yung nakita nila, tinignan nila kung ano yung tsura. Tapos, papa-autopsy nila na. Sir, kaya pinapa-autopsy hindi para sa inyong satisfy. Para po sa amin. Walang problema kung kilala nyo asawa nyo. Hindi po magpapatunay na kayo. Hindi po, wala pong ganun sa official po. Kahit sabihin mo, anak ko to, anong katibayan mo anak mo yan? Kailangan sa papeles po, kahit sa airport sabihin mo, anak ko to. Hahanapan ka po ng papeles, kahit sa mga official. Paano mo anak yan? Pati yung birth certificate, pati yung ID? Diba? Ganun po yun, sir, ang official. Hindi mo pwedeng patunayan sa sarili mo, asawa, oo, naniniwala kami, pero kami, yung ibang tao po. Kaya nga po, para walang agam-agam at malaking investigasyon po na sasangkot yung asawa nyo, kailangan po namin malaman kung yan si Cabral o hindi. Para makontento po ang lahat ng tao. Kita nila siguro, kapatayan namin na nagbigay kami ng waiver. Sir, bakit po ayaw niyo po ipa-autopsy? Alin? Alin daw? Sir, ba't ayaw nyo pa-autopsy? Alin? Siyempre, asawa mo, sir, hindi naman kayo eh. Biro lang yan, biro lang. Papa-autopsy pa, nakita mo na yung sarili. Pero ito ginagalang ko si sir yung desisyon niya. Hindi kita sir pinapagalitan. Sa akin lang sir, nakikiusap kami na baka naman magbago isip mo. Kasi dating public servant yung asawa nyo. Pero kung yun ang desisyon mo, ayaw mo pa autopsy, ginagalang ko yung desisyon nyo. Pero syempre, tanggapin mo na hindi may iwasan, may mga tao mas marami sa inaasahan na mag-iisip ng kaduda-duda kung bakit ayaw ipa-autopsy. Yun lang po, real talk lang po tayo.
mo na yung sarili niya na hiwain mo pa. Mhm. Kaya, kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Mhm. Tapos binabayaan lang, iiwan na lang Mhm. yung mga mag-autopsy. Mhm. Ikaw ba gusto mo namatay ka na, gusto pang yun? Ako, gusto ko, sir, pag yung asawa ko, para lang sa ikaka-satisfy ng buong Pilipinas at sabi ko nga, nagtataka ako eh. Ikaw lang po ata ang asawa na parang ayaw mo ipa-autopsy. Sabi, hindi po sa akin, sa mga comment section na, ikaw lang daw ata yung asawa na parang ayaw ipa-autopsy asawa, malaman kung ano totoong dahilan ng pagkawala. Siguro sa DNA test, sir, pwede pumasa. Kasi sir, nakakapagtaka sir eh, baka i-cremate, baka isasabi na iba, baka i-cremate pa yan. O kaya naman, maiburol, sabi, marami sasabi, hindi ako sir ha, baka daw hindi buksan yung kabaho para parang kay Michael Jackson kasi binuksan alam ko eh. Baka hindi buksan yan sir ha, yung kabaong sir ha. Kailan ba ibuburol yan? Para makilamay kami. Ito, di ba? Maraming sasabi sa comment section, sir, pag yan daw hindi binuksan ang kabaong, hindi namin nakita ang katawan, ay, iba na po yun. Mag-iisip po kami ng kakaiba nun, sir. Yun lang po para sa amin. Buksan po yung kabaong para yung publiko, hindi naman ipapubliko yan, no? Siyempre may mga media dyan, sir, dadalaw. I-confirm. Kasi ang tao, sir, nagduda, sir, eh. Alam bakit? Yung asawa nyo po, nasasangkot, hindi namin sinabing guilty siya. Allegedly lang, Chorya, na nasasangkot sa mga anomalyang sa flood control na malaki, bilyon-bilyon po ang usapan. Hindi po namin malubos maisip na yung iisang request lang ng ibang tao, maraming tao, hindi mapagbigyan yung autopsy niya para malaman. Kasi ang tao ngayon, duda na sir eh. Kasi sa dami ng pera po ng taong ng kurakot ngayon sir nila Saldico, hindi na imposible yung mga bagay na isip. Pwede magparetoke ng mukha, pa-surgery kagad. Di ba? Pwede ng helicopter, kayang-kayang biling kagad. Di ba? Ganun na ganun ang makapangyarihan ng pera sir eh. Di ba? Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos iiwain mo pa? Para lang anong dahilan na wala naman sila nakita foul play. Mhm. Nagkahilingan pa kayo sa government, sir? Hinihiling ko lang kasi ang galing rin ang gobyerno eh. Sobra yung niya na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years ng service. Tapos ayan ang nangyayari. Gusto Sabi ko ko, magbigay ng reaction, sir, sa attention na binibigay na ako saan galing rin sa trabaho eh. Hindi galing rin sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. Sir, nakakasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagproseso po sa bangkay ng asawa niyo. Pinagluluksa Nandito po kami kayo. para eh. Tapos ang dami pa nilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami tapos ito ang ramdaman mo tayo tapang ka pa. Sir, parang hindi naman kayo dudusa, sir eh. Hindi, biro lang. Sir, kasi sir, ano yan, sir eh, andyan yung investigasyon, sir, nasa kanya, sir eh. Oo, sir eh. Pero hindi eto may isang picture na lumabas po, maputol tayo. May isang picture na lumabas kung saan, eto hindi ko alam kung edited to pero totoo to. Na kung saan, ano to, alam mo yung one pic, 1,000 word. One pic, 1,000 word. Yan yung mismong lugar na kung saan sinasabi na detalyado. Ayun si Cabral, nakita nyo? Talagang para siyang Tweety Bird na nagtatanaw. Na tumutog ba sa sinasabi ng asawa na mag-ano ka muna, yung magpa-relax ka sa mga hangin. Kasi sa puno na yan, ganyan kalaking puno, tapaligid, nakaka-relax tignan yan. Nakakawala ng problema yan. Nakaka-reminis ng mga magandang alaala mo. Di ba? Ngayon, iniwan na ito ni driver, maaari niyang baka 63 years old na si Cabral eh. Baka pagtayo niya, biglang nahilo siya, na outbalance, nalaglag. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Siguro buhay pa siya nung hindi siya makasigaw. Kasi nabali na siguro yung mga pali lahat. Trauma na. Di ba? Kaya, itong picture to, 1,000 word to, pero hindi ko, ayoko sabihin husgahan tong picture na to. Kung ano yan, kung meron naman negative ako nakikita, pwedeng, halimbawa, kung negative man wag naman sana, no? Sir, di ko sabing totoo, Tsorya lang, Maari sa pag-alis mo, sir, na may mga taon nakamanman na kay Cabral. Ito pala di tinulak na lang siya, aba naaganyan siya, umalis ka na, nakatanaw sa dyan, biglang tinulak, sir.
Pwede yun. Wala naman CCTV dyan, walang tao dyan. Di ba? Oh. Hindi ko lang kung nakakotse o nakamotor. Kung di ko lang kung pwede yung motor dyan. Malay mo, may nakamanman sa inyo, sir. Di ba? Oh. Kasi kung ikaw mismo gumawa nun, sir, na yan si Cabral dyan, alam ko, hindi ka na magpapakita eh. Sa natural, hindi na magpapakita. Para walang ebidensya, wala naman nakakita eh. Di ba? Pero sir, nakikilala niyo po yung, yung mukha ng asawa niyo. Oo. Kilala na anak ko, kaya hindi kami ng leader. Ano pa bisin lang punto? Sir, So, para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahula Oo. niya. Ayan o. Kasi, Ang bilis niyang hatulan. Oh, aksidente. Ang bilis niyang hatulan. Mahirap pumatol, sir. Kahit kamag-anak mo, kahit asawa mo yan. Hindi ako pabor sa sinasabi mo. Kailangan ng investigasyon, sir. Oo. ang punto na naman doon, may punto siya dito parang ano yan, kasi masyado madaming pressure na. Kasi kaugnay po yan nung sa flood Oo, control, sa sir. flood. Siguro, kasi ay kami nag-uusap tungkol sa ano eh, sa kaso ng flood control, hindi kami nag-uusap na pag yung kaso, yung isang kaso niya na sabi nga eh, may attorney ka, ibahala yung attorney mo mag-ano. Dahil kami yung nag-usawa, iba yung namin. Kaya kami engineer, kaya ayaw ko namin ka ng professional judge. Kaya umalis ako sa biyernes. Ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang gusto namin. Magpa-flash ko, makasamahan man lang namin yung asawa, makasama ko lang, asawa ko yung Pasko. Eh, sabi nga namin ipaplano kami ng Pasko na yung pamilya ayaw. Kasi, kaya ayaw ko yung mga anak ko, mabuli sila. Nagkatrabaho na maayos. Ngayon po, sir, ano po yung mga documents? Sana yung picture ng driver, maglabas pa siya ng actual footage. Malamang maganda yung lugar na yan. Iniwan si Cabral, may video siya. Ilabas na niya. Para yung tao hindi na mag-agam-agam na kung sino baka pagbintangan pa si Pulong yan. Kung aksidente, tatanggapin namin. Wala eh, coincidence eh. Aksidente, siguro kalooban ng Diyos yun. Di ba? Na nalaglag yun, natin magagawa eh. Talagang coincidence kung tawagin eh. Kung kailan iniimbestigahan yung flood control, saka nalaglag siya. Pero siyempre, investigasyon pa rin yan. Kasi sa autopsy, madali lang yan, sir eh. Yung autopsy ko, nagpagulong-gulong ba siya? Kung siya ba ay tinulak, makikita sa autopsy, sir eh. Oo, kaya dapat mahalaga yan eh. At hindi lang yan. Baka yung picture na yan, publicity lang yan. Itong picture na to. Hindi natin alam ha. Hindi ko alam ha. Hindi, ayoko husgahan, pero nagbibigay akong tsorya. Kasi hindi nga namin nakita eh. Ito ang resulta, hindi namin nakita ang katawan. Nagbibigay kami ng iba-ibang konklusyon. Baka sabihin nyo, wala, anong pakialam namin? May pakialam kami, sir. Kami ang ninakawan, sir. At yung asawa nyo, na nasasangkot dyan. Hindi namin sinabi magnanakaw asawa mo, nasasangkot dyan at may kakayahan na siya ang Yusek, may kakayahan na maaaring makapagbigay ng impormasyon para kami, yung mga ninakawan, kahit pa paano, makabawi. Sa mga big fish na maaari niya maikanta. Di ba? Oh. Hindi lang wala yung pipil ng doktor. Sa death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapag-DNA test din daw po. Oh, sabi ko, paano mag-shock ka lang, makakalaman mo DNA ng ano, hindi ba? Sir, iba ang DNA, sir. Paano pa tayong proseso, pinapahirap. Kami lang yung anak ko, tsaka yung ako Sir, DNA na lang, sir, pahig ka. Baka di ka pa pumayag. na mismo ang sasabi, asawa ko yan. Nanay niyo na yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sa ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo Pero imbestigahan tong driver na to. May nararamdaman ako sa driver na to eh. Imbestigahan nyo po to. Hindi kita pinibintangan, sir driver ha. Baka lang meron nararamdaman ko na may nakakaligtaan kang isang bagay. Dahil hindi mo inaasahan niya na mangyayari, di ba? Kasi iniwan mo si Cabral dyan. Di ba? Hindi natin alam, baka sa pag-iwan mo, dyan nakaupo si Cabral, ganyan nakaupo, hindi naman kasi upo ng paharap yan eh. Puro sasakyan makita niya eh. Haharap yan sa mga puno. Ganyan na ganyan, kung iniwan mong ganyan nakaupo, tatayo yan, pwede.
Kung naninigarilyo, tatayo, uupo. Di ba? Dapat imbestigahan itong driver na to. May nararamdaman lang ako kakaiba. Buksan mo pa yung ano? Kailangan kang na siguro mag-umusga. So, sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung asawa niyo. Accidental. Siguro isang dito yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami ng ano eh. Before the gabi eh. Ano po yung napag-usapan niyo, sir? Wala, Para relax na relax ka, parang hindi ka nag-aalala. Parang aksidente, okay, aksidente, tigilan nyo na, parang ganun. Parang, sir, iba sir eh. Huwag ka naman, sir. Alam mo kaya kami dududa, sir? Alam ba't kami dududa, sir, sa'yo? Ayaw mo kasi pa-autopsy, sir. Kaya yung di mo maiwasan yung duda ng tao, sir. sabi ko, mag-anuan ka muna kasi sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umatin ng ICI meeting, ng hearing. Pero di ko sinabing fake death to ha. Wala ako sinasabing ganito ha. Ang sa akin lang, marami sasabi na peke. At si Sir Kiko Pangilinan, nagsasabi, naghinigurado lang. Imbestiga mabuti to. Diba? Kasi naisahan na kami dati ng peke na yon. Kung napapansin mo kay Kiko. Ito yung siya sabi ni Kiko, ayan, naisahan na kami niyan. Ano ba? Ito. Asan na ba yon? Ayan. Naisahan na kami niyan, sir. Kaya syempre, hindi mo maaalis sa isipan namin yung mga fake death. 'Di ba? Pero di namin siya sabi, asawa mo yon. Gusto namin makasiguro para official lahat. Oh. Yan sinabi ko sa inyo, sabi ko, sabi ni lawyer mo, mag-usap kayo. Hindi tayo papakailaman ng sa trabaho yan eh. Hindi wala kailan ng trabaho eh. O, paiga po natin si Harry Roque. Dahil siya ay may PhD sa engineering, no? Pero hindi na niya ginagamit yung titulo niya. Ngayon, ang sabi ng driver niya, ay gusto lang daw makasikot ng malinis na hangin at binaba niya sa Cannon Road ata, no? Diyan sa Tubo Benguet. Well, nalulungkot din po ako dahil ako'y taga Tubo Benguet. Diyan po ang aking tahanan sa Baguio, sa Tubo Benguet. At alam ko naman po na kung talagang kinakailangan ng katahimikan para makapag-isip, para makapagmuni-muni, na talagang dyan po talaga sa bundok ng Tuba Benguet na makukuha yan. Sa katunayan, nung ako po ay nasa Pilipinas pa, ay kinakailangan umuwi talaga ng Baguio Biyernes at babalik ng Lunes dahil kung hindi, ang feeling ko, hindi ko kakayanin yung buhay ng gulo. So kinakailangan po talaga yung amoy ng hangin na malinis, na amoy ng pine trees, at yung katahimikan ng Tuba Benguet. Iba kasi talaga pag nagmamasid-masid ka sa mga puno, iba pakiramdam eh. Maaring talagang hindi natin talaga masabi. Pero sa picture na to, nakikita ko, talagang nagpapahangin si Cabral. Oh. At yung posisyon niya talagang parang malungkot siya. Marami siyang problema. Nakakalingkot na ng isip. Hindi ko nagugulalan tayo kasi sangkot siya sa flood control. Tapos nawala siya. Pero sa aksidente, hindi talaga maiwasan yon. Pero hindi ko siya sabi aksidente to. Investigasyon pa rin ang kailangan. Ano bang araw ngayon? December 19, di ba? So, ibig sabihin, hindi natin alam kung ibuburol to. Kung hindi natin i-cremate. Kasi pag hindi, marami na sinasabi ng iba, kung hindi niya inautopsy, malamang hindi daw ipakita yung kabaong. Yung muka. Hindi binuksan. Ayaw pa buksan. Parang ganon. Sana wag naman. Sana buksan yung kabaong. Hinala na naman ng iba yon. Ngayon, yan po siguro ang huling tanawin at huling hininga ni Yusek Caprat. Pero ang katanungan, siya ba ko ay nahulog? Gaya ng sinasabi ng driver na nagpaiwan lamang para makahinga ng malinis na hangin or itinulak? Well, anyway, kayo na po ang magdesisyon dyan. Sasabihin ko lang talaga kung anong alam ko sa trabaho ni Yusek Cabral. Siya po ay Yusek for planning. Ibig sabihin, wala pong budget sa DPWH na makakapasok sa budget ng departamento na hindi po ina-aproban ni Yusek Cabral. Ganyan po siya kapangyarihan.
Dahil kung ikaw ay isang congressman, senator, or even presidente, dadaan at dadaan ka sa lahat ng mga proyektong hinihingi mo kay Yusek Cabral. Sabihin talaga, marami siyang alam. Totoo siya sabi ni Senator Dante Marcoleta na ikaw ang kauna-unahan nakakaalam ng mga insertion. Napakadami insertions, tapos sabihin mo ng isa dyan, at marami, mga vloggers, si Pulong binanggit niya insertion, maya naman kayo. Sinisingle niyo naman si Pulong. Siya nga po ay planning. So kung maalala ninyo, kinukumpirma nila kung magkano ang budget ni Kong Pulong, ang tinanong nila si Yusek Cabral. Kasi alam ni Yusek Cabral yan. Sa totoo lang po, may listahan po yan si Yusek Cabral. Lahat ng kongresista, lahat ng senator, lahat ng opisyalis ng Malacanang, alam niya kung anong mga proyektong naipasok sa pantaunang budget. Yan po ang Yusek Cabral. Kaya po, maintindihan ninyo kung bakit kahapon pa, nung nalaman ko na siya biglang pumanaw, ako'y nagtanong na. Yan ba ay pumanaw dahil suicide, dahil aksidente, o dahil... Ang masama nito, ang masama nito, naghahari si Satanas sa kanila. Ito totoo to Hindi to kulam-kulam, hindi to mga hindi to misteryo-misteryo, totoo to. Na alam ni Satanas, nagkakaroon ng mga takipan. Kailangan mo haluan mo rin ng ganito eh. Maaari pagdaan niya na sa Cannon Road, nakita niya nagandahan siya. Kasi yun ang pinang-akit kay Eva eh. Magandang mga halaman eh. Di ba? Pinang-akit yan eh. Pinang-akit din kay Kristo yan. Tinukso siya, di ba? Si Kristo pinang-akit yung mga magandang lugar. Ibibigay ko sa iyo, sabi ni Satanas, ibibigay ko lahat sa iyo, sambahin mo ako. Di ba? Mahilig mang-akit ang ang diablo eh. Maaari si Cabral eh, nakita yung Cannon Road, nakita. Mamaya pagbaba niya dyan eh, iniwan siya nitong driver eh. Mamaya nakita niya parang iba na yung lugar. Baka nakita niya sa lapag, halika, bumaba ka rito. Di ba? Halika rito, ilog na maganda. Nakikita niya, isipin niya, bakit teka, nasa Cannon Road ako kanina. Bakit parang ang babaw ng tubig na to? Halika, hakbang ka, isang hakbang lang. Di ba? May ganun eh. Okay ba siguro? Ang daming ganyan, kwento. O paghakbang, laglag. Tuwa ang Satanas. Pwede binulag siya, yung paningin niya, ilog, nahakbangan niya yung pala, bangin. Ingat ka. Dahil kung ang puso mo kasangkot sa masama, o halimbawa lang si Cabral pagdidilimin ni Satanas ang puso mo lalo. O walang iba niya sa ibang vlogger, ako lang yan. Hindi yan haka-haka nasa Biblia yan. Itinulak. Ang aking kutob, meron po mga gusto na patahimikin si Yusek Cabral. Ano ba ang mga bagay-bagay na lilitisin ngayon? Well, lilitisin po yung mga ghost projects. Now, para malaman natin kung sinong kumita sa mga ghost projects, yung mga kontratista naman yan ay kasabuatan lamang ng mga taong politiko. Dahil yung mga taong politiko ang tumatayong proponent ng proyekto. Hindi naman yan mabibid kung walang proponent. At alam niyo naman po siguro kung paano na ang pakulo nila. No? Ang mga kongresista, kaya naman yan nakakakurakot galing sa pondo ng taong bayan dahil nagre-report sa kanila yung kanilang mga district engineer. Kami mga party list. Yun na nga eh. Noon, kawawa po talaga. Tamo, nakakapag-report i-report kung contractor ka, mag-report siya sa mga district engineer. At yung district engineer, mag-report sa mga congressman. Tapos wala kang kinalaman? Si Diskaya lang? Nagtiting naman kayo. Until naging chairman si Zaldico bilang isang party list din sa Committee on Appropriations, wala po talaga district engineer na magbibigay na kahit anong proyekto sa party list congressman. Kasi automatic po yan. Lahat ng proyekto sa isang distrito, magre-report ang district engineer sa district congressman. O di ba? Tapos sasabihin mo, Diskaya lang. Asan ang district congressman noon? Makakapaggawa ba si Diskaya na walang backup ng politiko? Kayo naman. Uto-uto yung mga vlogger ng BBM eh. Diskayaan niya. Yan lang, big fish na, huli na. Tapos na, may nagsosoli na. Finish na, malapit na. Malapit na ano. Naniniwala kayo? Big fish yun? Pero, Ibig sabihin yung pinapasahod, binigay na pera kay Diskaya, kinuha niya sa bangko ng gobyerno? Sino pumirma nun sa budget?
naman po, may formula dyan si Yusek Cabral na walang selusan. Hindi po maintindihan yung kanyang formula, pero lumalabas kada distrito ay merong minimum na 1 billion ang mga Ang kongresista. laki. Dati-rati po ha, dati-rati, 10% kada kalye, 5% kada building. So on the average, merong 100 million ng isang congressman na tongpats. Ngayon po, naging napakataas na up to 70%. Hindi naman po siguro yan sa mga kalye at saka sa buildings. Pero ang naririnig po ngayon, hindi na po bababa sa 25% ang kinukuha na congressman at senatong. So kada billion, meron na silang 250 million. So alam niyo na kung saan nila kinukuha yung pera na pambili ng boto nyo kada eleksyon. Kaya nga po, nagiging mahal na ang eleksyon dahil alam nila na malaki na rin ang kubra, lalong-lalo na sa mga proyektong infrastruktura. Pero, nang pumasok nga po itong mga flood control, lumabas ang katotohanan. Kapag flood control, hanggang 70% napupunta sa politiko. Ulitin ko po, I'm sure kumikita mga contractors. Pero, sila po ay yung mga pamamaraan para mangangurakot ang mga politiko. At siyempre, dahil sila ang gagawa, sila yung maniningil sa gobyerno at sila yung magbabayad ng SOP sa mga walang yang mga politiko. Lahat po ng proyekto sa kada distrito, taon-taon, dumadaan sa tanggapan ni Yusek Cabral. Ngayon, kapag pinag-uusapan ay ghost project, alam ni Yusek Cabral kung sino ang nag-request ng mga maanumalyang flood control projects. Dati-rati po kasi lahat ng proyekto dapat dumadaan sa Regional Development Council na pinamumunuan ni Governor Toto Mandanas. Binaliwala na po yan mula nang naging presidente, ating bangag ng presidente. Baliwala na po yan. Ngayon, ang budget proposals po, lahat ng gagaling nga sa mga politiko. Nabaliwala na po ang Regional Development Council. So kung tutuusin, baliwala na rin po ang NEDA. Kasi dapat dumadaan sa NEDA lahat ng proyekto at doon tinitignan kung meron pang pangangailangan talaga yung proyekto. Lahat po yan, nabaliwala. Lahat po ngayon dumadaan sa mga politiko. Siyempre, yan yung sabi ko sa inyo mga kaibigan, imposible yung politiko walang kasalanan. May napalagot na ba sa mga pinangalanan? Tingin nyo. Pag senador, pananagutin kagad. Pero yung mga diskaya, sila lang, sinosolo nila. So Yusek Cabral, ngayon siya'y pumanaw, dala-dala niya ang listahan kung sino ang mga nag-request ng mga manumalyang flood control projects. Kasi po, ang mangyayari dyan, magtuturuan yan. Sasabihin ng congressman, hindi ako yan. Senatong yan. Sasabihin ng senatong, hindi ako yan. Kongresista yan. O hindi naman kaya, yung senatong at yung congressman, hindi ako yan. Malacanang yan. Yan po talaga ngayon ang dapat nating isipin. Hindi lang alam ni Yusek Cabral kung sino ang congressman at senatong na naging proponent ng isang flood control project. Ang daming proponent niyan, sabihin ko sa'yo. Di ba si Seton Marcoleta mismo nagsabi niyan, hindi nyo pinaniwalaan si Seton Marcoleta kasi akala nyo kakampi na naman. Di ba? Yan ang hirap sa inyo eh. Din niya ang mga proyekto Sama ng loob ang umiiral sa inyo, hindi yung talino. na hiningi ni Marcos Jr. galing sa Malacanang. Pagtugma-tugmain natin ang mga pangyayari. Hindi ba sinabi ni Zaldico na ang Marcos Bangag ay sinabihan siya na mag-insert ng 100 billion last minute. At nagsulat nga si Zaldico na hindi po pwede yan. Kasi saan mo kukunin yung 100 billion kung hindi mo babawasan yung ibang mga proyekto? Diyan daw nagsimulang nagalit ang Marcos Jr. Zaldico. Alam ngayon ni Yusek Cabral kung ano yung mga proyekto totaling 100 billion na isiningit ni Marcos Jr. Wala na pong ibang nakakaalam dyan kundi si Yusek Cabral lang. Diretso po yan from Malacanang to Yusek Cabral. Ayan, natural. Ito pa po ang talagang nakakagalit. Tama yun. Alam nyo ba na itong 2026 budget hindi pa nalalagdaan, nagpasok na naman ang Marcos Jr. ng 100 billion insertion. At sa 100 billion ng mga proyektong yan, tanging si Yusek Cabral lamang
at si Bangag Jr. ang nakakaalam kung ano-ano yung mga proyektong yan. Bakit ba ho importante na malaman ni Jose Cabral kung sino talagang proponent? Diyan po kasi nag-aaway-away ang senatong, ang congressman at ang Malacanang. Siyempre, mag-aaway-away sila dahil sasabihin nila, proyekto ko to. Oo. At kung sino ang pwedeng mag-angkin ng proyekto, sa kanila pupunta yung tongpa. Ganun po yun. Ang pinag-aawayan, pera. Bali, wala na po ang kredito. In fairness, kakaunti na lang yung EPA na this is a project of Congressman so-and-so. Ang importante ngayon, kwarta-kwarta lang. Kaya, yung 100 billion ni Bangag na ipinasok na naman niya sa 2026 budget, wala na pong nakakaalam kung ano yung mga proyektong yan, kung hindi si Jose Cabral lamang at ang Marcos Jr. Siguro, mag-aaway-away ngayon sila. Dahil wala na si Jose Cabral at hindi naman siguro ipapasabi ni Marcos Bangag Jr. na sa kanya yung proyekto, mag-aaway-away sila para sa SOP. Ang mangyari dyan, yung mga kontratista nila, Hindi tumutugma nga sa sinabi ni Saldico. Di ba, nagdampo daw yung si Junior. At hindi pinaniwalaan si Saldico, di ba? maglalabanan. At harinawa, sana makakuha ng pinakamababang presyo ang taong bayan na magbabayad ng proyekto. Dahil lamang hindi alam kung sino pupunta, kanino pupunta ang SOP, ngayong wala na si Yusek Cabral. So mga kaibigan, isip Okay, hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan natin. Ngayon, hindi natin alam tong picture na to. Hindi ko siya sabi ito ay totoo, pero kumakalat na ngayon sa social media, kalat na. No, na marami, one pic, 1,000 word to para sa akin. Marami ibig sabihin ito, nakangiti pa siya, proud pa siya dito. Kung titignan mo, kung babasahin ko sa isang anggulo na wala mangyayari at nagmamalaki lang siya kasama niya, boss niya. At yung isang anggulo naman, medyo delikado nga naman talaga siya doon. Bangin niya, no? Bangin yan. Ito yung puno niya, ito yung puno niya, ito yung puno, nakatabi niya. Hindi halaman niya puno niya mula sa baba. Sabihin, kasi taas na ng puno. Taas yung puno na yan. Ganun siya, andun siya sa tuktok. Diba? Marami talaga, marami. May sasakyan pa dito, may pulis na dadaan, di ate alam eh. Marami, 1,000 pic to. Kayo na umusga, mag-comment kayo kung ano masasabi nyo. Naniniwala ba kayo na baka siya sabi ng iba, tinulak daw nito? may nagtulak ba? May pag-alis niya ba? May sumabatahe sa kanya? Naniniwala ba kayo na ito ay nahulog? O na-aksidente o hinulog? Lagay nyo po. Ako, i-reply ko kayo. Sige po. Okay, ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.